Confidential funds ang sinasabi nilang dahilan, ini-issuehan lang po kami niyan. Kasi po malakas si Sara Duterte sa 2028. Yung pagbabanta ni Vice Presidente sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez, ang sagot nila, pinupolitika lang po kami niyan. Kasi number one contender nila sa pagka-presidente ay si VP Sara. Lahat na ho, eto, pati ho yung pag-aresto ng ICC, Interpol kay dating Pangulong Duterte, pinakidnap daw ho ng Pangulong Bongbong Marcos. BMB Romy, oh hello din sa'yo, sir. Shout out sa'yo, no? Lahat ibinintang na ho. Oh, ang ipakulong ang mga kalaban sa politika imbis na talunin sa eleksyon. Sir, si Pangulong Bongbong Marcos, ano, tatakbo pa ulit ba sa pagka-presidente sa 2028? Hindi na. Hindi na pwedeng tumakbo ng pagkapangulo sa 2028 yan. Ano pinagkakakana mo imbis na talunin sa eleksyon? No? Porkit ba pinaiimbestigahan? At eto, nakikita natin, hindi sila makasagot. Hindi sila makadepensa. Kaya ang laging sinasabi ay paulit-ulit lang po na pinupolitika sila. Ganun at ganun at ganun at ganun, mga bossing. Ay, nako. Wala na tayong magagawa dyan sa mga DDS na yan. Puro mga may salpak na yan. O eto, no? Yung lawyer naman ni Bato de la Rosa, nagsalita na. Alam nyo kung sino ang lawyer ni Bato de la Rosa, mga bossing? O eto, wala hong iba, kundi si Torion. Oh. Sikat na bossing namin. Si Torion, no? Si Torion na nagpasikat nung mga kataga na hindi po siya nagtatago. Hindi po siya nagtatago. Ginagawa lang niya po ang sarili niyang hindi available. O sabi ni Torion, siya po nun, pasimula nun. Nasaan na daw kasi si Bato. Lalo na't eto, lumabas na yung pangalan. Kasama na yung pangalan ni Bato as co-perpetrator, no, ni dating Pangulong Duterte o kasabwat, kasapakat. Game, Torion! Ano ang katrataduhan maririnig namin sa iyo? Magandang umaga po, sir. At nanonood nito sikat na istasyon at sikat na bossing namin. Salamat po. Attorney si Maricel pong kasama ko ngayon. Go, Maricel. Magandang umaga po sa inyo, attorney. Magandang umaga po, ma'am. Opo. Attorney, simulan ko na dito sa usapin tungkol dito sa International Criminal Court because as we all know, nabanggit po yung pangalan ni Senador Bato de la Rosa bilang isa doon sa 8 co-perpetrators dito nga po sa kaso sa ICC. Ano naman, di tago lang kami. Di tuloy lang ang tago. Yan nga ang nabanggit ni Ombudsman Boying Remulla, mas malala pa Kasi warrant of arrest na yun di ba? Di tuloy lang ang tago. Tuloy lang ang pag-aaksaya sa pera ng mamamayang Pilipino kasi binabayaran ng tax yung trabaho ni Bato pero hindi pumapasok. Ano po ang nabanggit dito at naging reaksyon ni Senador Bato? Well, I haven't had a chance na magkausap kami. Sino niloko niya naman? Sino naman niloko nito? Hindi sila nag-uusap ni Bato de la Rosa. Ganyan na ganyan din kay Buloyski hindi ho kami nag-uusap. Wala po dito doon sa loob ng kingdom ni Kibuloy. Saan nahuli si Kibuloy? Sa loob din Di ba? Sino lokohin itong mga loko-loko na to? Pero meron naman akong kanyang general authority to speak for him. So, expected namin ito. Yes, buti na lang. Kaya nga kayo nagtago. And mayroon kaming mga hakbang nagagawin para po dito. At ginagawa na rin namin noon pa. Opo. Ano pong hakbang ito, attorney? Yung mga hakbang na... Sabi ni Ed 866, tagal ng balita yan. Wala pa rin nangyayari. Tama, oo. Kagaya nung kay Kibuloy, tagal ding naging balita nun, Pero naoblo pa din. Kaya dating Pangulong Duterte, ang tagal na din nababalita, ICC. Ngayon, nandun na din po. Kaya sabi, huliman.
ay naihahabol din. Ang iba ay hindi po pwede na isasabi po sa publiko pag paumanhin niya no po kasi kaso po ito. Pero sinisiguro ko na the rights of Senator Bato de la Rosa would be protected, hopefully. Opo. Ang sinasabi po kasi, attorney, Yung mga rights ba ng mga namatay, naprotektahan ba nung panahon, nung kanilang tukhang? ng ilan, kabilang na po si Attorney Cristina Conti na nakausap din po namin kahapon, hindi naman ibig sabihin na dahil nakasama doon sa mga co-perpetrators, automatic kung may arrest warrant na. Ano po kaya Yes. Wait lang. Ako ho naniniwala, madam. No? Ako ho naniniwala, madam, doon sa sinabi ni Ombudsman Boying Remulla. Meron na ho yan. Maniwala ko kayo, meron na ho yan. Yes. Mm-mm. Oh. That's true because the issuance of a search of an arrest warrant is in another process. It is imperative that the office of the prosecutor will first request the pretrial chamber to issue such warrant of arrest, and we know that. But we do not know if other processes have already been filed because by nature kasi confidential itong mga processes na ito, and the warrants are under seal, no? And sometimes they also have this mechanism by which they keep their proceedings under seal in the meantime in order to ensure that the accused would be arrested. Kasi kung ipapublicize lang agad, Ay sabi, meron daw pagsasalita si Inday Sara Duterte. Oy, hinto muna natin to. Panoorin muna natin. Ano sabi ni Inday Sara Duterte? Nag-announce na si Sayad, tatakbo. Tapos walang Q&A press ko. Hindi, laging ganyan naman ho yan. Hindi pa ba kayo nasanay? Sa Vice Presidente, bawal nga magtanong dyan. Kapag kayong di-trip, ayoko yung tanong na yan. Ayoko yung tanong na yan. Gusto ko yung mga kwentuhan lang ho. No, yung tipo bang kwentuhan tayo. So nag-announce na. Aga ha. Hindi siguro para kasi para mas tumibay yung sasabihin nila o yung mga pinapakalat nila na itong impeachment na ito kasi nag-announce na si Sara Duterte na tatakbo sa pagka-presidente. Kaya yung impeachment niya, ayan, isinusulong na. Yung mga galaw nila, halatang halata, alam na alam, basang-basa. Mga bossing. Hindi kasi nag-announce si Sara Duterte na tatakbo daw siya sa pagka-presidente sa 2028. Kaya ayan, ang ginagawa na nila, pinapa-impeach na nila para hindi makatakbo. Alam na namin yung mga galawan ninyo. Diba? Tuloy. meron ngang tendency na mag-iiwas yung akusado na hindi sila madakip. Sino ba rin gustong madakip sa isang foreign court, no? So yun. Ngayon, ibigay nyo na yan kasi naman dati. Pero inyo, saan naman tatakbo yung mga, yung mga biktima doon. Sabi ni Jenny Ramos, nagbasa lang, Sir Mark, tapos umalis na. Ganun lang. Ganun naman lagi yan si BP Sara Po ang Hindi makasagot yan ng mga tanong yung on the spot ho. sagot ko dyan. So ang ito po yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po nagpapakita si Senator Bato? Baka isa yan sa mga dahilan. Pero alam naman natin na yun nga ginawa ni Tatay Digong against kay Tatay Digong. Wala naman yung confirmation kung may warrant of arrest na. Yung daw yung kay Tatay Digong, yung sa tatay nila, walang konfirmasyon kung may warrant of arrest na. Ba't pinasama ninyo? Ibig sabihin, weak kayo, mahina kayong mga Duterte, mga DDS. Di ba? Pwede po ba yun? Babasahan po. Na kailangan, meron ka karapatan, Miranda rights. Meron ka karapatan, kumuha ng lawyer mo, may karapatan ka manahimik. Kung walang warrant of arrest. Pinapaikot mo na naman ang mga mamamayang Pilipino. Torion ha, talagang ikaw ewan ko na lang. Ang napakita nga kina Attorney Martin Delgra was only a diffusion notice, no? So wala pa nga at that time
nung pag-aresto sa kanya, wala pa nga talagang Bakit kayo pumayag? Ibig sabihin, mahina, weak kayo. Di ba? Paikutin lang tayo nitong si Torion, mga kababayan. Kaya, sige, magpahinga na ho tayo. Mamayang gabi, alas 8 ng gabi, naka-live ho ulit tayo, mga bossing. No?